Matugang naigid magayon sa tuyang ululay mo niya. Pero, kuyan, nag-reminish. Nag-look back, nagasalingoy. Ano? Kaya lang, ano mo consider, ta nagsasalingoy kita, ang katubang ta, yung mang giraray si kanto sa kununan. Purel Salo. Liyo mo smile. Parang lumalaki ang utang ko ngayon sa'yo. Ilista mo lang. Oh no, pwede tayong bisitahan sa New Jersey. Oh, that kahit anytime. With all honesty, kahit anytime, Ito Ernie. yung reminiscing, kaya ito yung nakaagi tabi. Dahil, iyan to yung kanya ka nagadaralan sa ito eh. Lalo na itong mga kaedad-edad na. Baby boomers, ha? Baby boomers. Now, itong nangugukan to kang panahon, ngunyan yung mangyari pero na-control. Kato ng panahon, pag broadcaster, dahil pa nag-on the air, kulang pang aire. Pero pag nag-on the air na, ma-aire na. In other words, mahambog na. Diyan di ako minsan, nagiging makulor ang buhay ka broadcaster ka to, pero diyan minsan nagpapakaiguan ng dikit na sintikan ng mga broadcasters. Well, tungkol sa attitude ng announcer, nung araw, sabihin na natin na pag nasa mikropono ka kasi, iba ang tingin mo sa sarili mo, iba ang feeling mo. Yung hangin, okay, per se, yung hangin. Parang isunod na baro. Yeah. Depende na yan sa tao eh. Yeah. Sabi ko na nga, when I was the guest doon sa kay Bert, kung dadarahon mo yung hangin mo sa on the air, hangin mo sa labas, ang appeal mo would be lessened. Kasi kahit hinahangaan ka sa on the air, pag ang naglalakad ka sa sentro, medyo nakataas ka ang noo mo, sabi niyan, si Furel, pigdadangog kukuta na ini. Kaya lang hilingon mo man ang itsura niya, mahambugon ba magang marayo. So, para sa akin is a contradictory attitude. Dapat kung ikaw, hinahangaan ka ng publiko, dapat mas lalo kang humble pag naglalakaw ka sa kalsada. Kasi, ma-re-reinforce yung pagkatao mo on the air sa pagkatao mo bilang personal na human being. Yun ang practice na, sad to say, maski nung nandun ako sa Manila, talagang tama ka. Mahangin na sa radyo, mas mahangin sa pagwala sa radyo. And I don't like to mention names, pero marami akong mga kasama noon na, well, of course, yung mga good ones, sina Kaloy Castro, ng DZRH nung araw, si Ray Langet, na hanggang ngayon, we are very close friends. Mabait na tao si Rod, mahangin yan. Si Rod Navarro. Bicolano yan. Bicolano yan. Mahangin yan on the air. Pero pag hindi on the air, talagang mas lalong mahangin. Well, basically, maybe yun ang kanyang personality na gustong i-project sa tao. Kaya sa akin model ng electric fan. Pero sabi ko na nga, of course, hindi ko alam ang kanyang personal when he is with close friends, no? Pero pag nagkaka-mingle kami, especially before sa KBP, pag may mga punsyon kami sa Manila, o kaya may mga press conference kami, o kaya naimbitahan kami nagkakasabay-sabay, si Rod, kung anong nakita mo sa radyo, medyo dagdagan mo ng konti, yun ang kanyang Pero ang lumalabas, comedian eh. Yeah. Yan lumalabas na. Now, sinabi na sa kanina yung mga komentaryo mo sa pag-report, reporter, siguro ka iba anchorman. Pero as naging naging host, program host, MC kan mga live shows, paano mo ba i-describe ko to as compared mo na? Alam mo, yun ang sinasabi ko sa mga pareho natin sa industry. Huwag kayong tumigil sa research, sa acquisition of knowledge, sa pagpalawak ng kaalaman mo sa broadcast. Kasi kung ang alam mo hanggang doon na lang, you will never be versatile. Kailangan marunong ka ng stage hosting, marunong kang ng MCing, iba-iba yon, marunong ka ng journalistic broadcast, marunong ka ng DJing. Noon at saka ngayon, may pagkakaiba. Nung araw, kailangan you must be a master of all trades. Ngayon, specialized ang mga trainings natin ngayon. Kung ikaw ay broadcast journalist, nag-aral ka supposed to be,
ng journalism, may units ka sa College of Journalism, and then doon ka talaga napapolish sa journalism. Like field reporting, anchoring, news gathering, news writing, news reporting, everything. Yung mga, sa Amerika, yun ang forte ngayon. Kung anchor ka. Kung field reporter ka. Nasa one closure yan ang tinatawag na journalism division ng broadcast. Ngayon, kung mga stage performers ka, iba naman yun. Sa ngayon, dito sa atin, napupuna ko lang nung ako'y napunta rito. Parang wala na rin yung kagaya natin noon na talent mo ay talagang kailangan all around. Ngayon, parang segmentized na rin. Kumbaga, segmentized na rin ang training mo. If you are trained as a host, train as a host. DJ ka na rin. Pag broadcast journalist ka, broadcast journalist ka. Ano sa Amerika nagurang ang mga TV anchor sa radyo. Bako ang itsorang hubin kundi itong mga eksperyensyado lugar may edad, ang tinitingnan kang. The reason is, doon sa Amerika, tinitingnan ko nga ang formatting ng mga broadcast doon. At saka dito. Dito sa atin, more of entertainment. Ang mga nagre-rating dito, of course, yung mga news and public affairs format, nagre-rate dito sa atin. It's in competition with live broadcast lang, like yung kina Tito Vic and Joey na mga programa na yon, yung sa ABS na noontime show. Mas click dito, maybe because of our culture. Sa Amerika, ang mga top-rated programs doon, almost lahat mga news and public affairs program. Kaya makakita mo, yung mga anchor doon, mga Ted Koppel na hanggang ngayon buhay pa. Yeah. Hindi sila oriented sa pabataan. At saka kasi yung bata is always associated with entertainment. Dito sa atin, pumasok ka lang na 16 years old, nandiyan ka na, big star ka na sa mga live shows, no? Doon, hindi Palibhasa ang focus ng audience doon is more of information, more of politics, more of news. Kaya ang mga mas matitibay doon, like for example, sa radyo lang doon and television, Sean Hannity for example, ang kanyang programa is syndicated. 500, 600 stations all throughout the United States ang kanyang programa. Millions and same. Million yun. Yung kung magkanong, ilan ang population ng Amerika, half a billion almost. Yun, ang kanyang audience is half of that. And then, of course, Rush Limbaugh, for example, isa pang big name sa amin. Ang kanyang syndication is 700 stations all throughout the United States. Ang mga ito naandyan na for decades, 30 years, Kasi ang focus nila, yung dalawang personalities na yan, walang music yung mga programa nila. All political commentaries, political analysis, and the news. Lahat ng mga ito. And then all other big stations in America are all focused on news, public affairs. Yun ang orientation nila. That's the big difference between their orientation of programming and then our Philippine orientation. Bago gusto kong malingawan. For the first time, nadawag ko itong interview sa ni Bert. Tungkol itong pinarakayan sa istorya ni Nora Honor na nagdigdi siya sa Naga. Ang project niya na siya dumanag po sa tawag ng tanghalan sa Manila. No, that's not true. Na siya pala nagpoon, kasi MC sa Liberty Big Show, naglaban si Nelly Dicena. Si Nelly Dicena po, tugang ni Benny Dicena na broadcaster mo niyan sa Rinconada. Taga-Bula. She was the team hero of the Philippines. That's correct. If I'm not mistaken. Nakalabog pa na si Nora Honor. Ngunyan, nag-break ang tayo, nag-tie. Pure El Salvo. Pag-istorya ko tabi. Actually, regional finals yun I remember that very vividly. Nung araw, regional finals noon, hindi ko maalala kung yun yung panahon na si Liberty Ilaga nandito. I cannot just remember, or maybe it was an earlier year. Pero Liberty Big Show, kaya Liberty Ilagan, sikat man. Siya in fact, si Liberty ang unang-unang guest dito noong regional finals na yan. Kasi yung Liberty Big Show is a national live show. Gatas yan. Oo. Ngayon, dito sa Naga, meron tinatawag tayong regional finals dito. Yung mga winners ng Daet, winners ng Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, ganyan. Dito naglalaban-laban sa Plaza Kiosco. At the time, ang representative, hindi ko malaman kung dito sa Naga si
Nora Honor. Iriga yan siguro. Oo. Ring ko And na. then, hindi ko rin maalala kung saan ang representation ni Hindi Neri. bula. Pero naga siya naka-face at Noong maglaban sila, nag-tie sila. Pero bago mo i-broadcast yun, 4 na judges yun. Panglima ako as the MC. Nag-tie silang dalawa. Ang nangyari, hindi mo naman pwedeng ibigay yung first prize sa dalawa kasi ang nakalaan na premyo roon ng Liberty para sa isa. So, sabi sa akin, I think si Didoy or si Napi, hindi ko maalala. O kaya si Jerry Latumbo. I hope he's still alive. Ganda na. Wala na. Ganda na ka, boss. Oh my goodness. Anyway, I think si Jerry, kasi siya noon ang conductor ng... I think si Jerry noon, Latumbo, ang nagsabi, Fiorel, itay mo ito. Sino ang gusto mo rito? Nakita ko si Nedy, may itsura ng, pardon my word, but mas maganda si Nedy noon kaysa si Nora. Okay, so, yung boto ko, ibinigay ko kay Nedy. Siya ang nag-represent noon si Pero Nedy. sa boses, sa quality Pareho of sila boses. maganda eh. Si Nora Honor, original yung kanyang style, original yung kanyang boses. Si Nedy, sad to say, noong panahon, mahilig tayo sa mga standards, Yes. American standards. Yes. So yung popularity ni Nedy ay sa mga audience na mga may edad. Si Nora medyo yung mga teenage. Kahit ako teenager noon, tagahanga na ako ng mga Tony Bennett na, Matt Monroe, Jerry Vale, Johnny Mathis. So, gusto ko yung standard ni Nedy kasi si Timmy Urosa, doon ako ngayon. So, naging subjective ako noon. But, hindi rin, although, I don't know, pero maring nagkamali ako kasi nung kinante siya sa Manila, natalo At siya. that time, yung ang pagtubod mo, Oo, natalo siya sa Manila. Oo. And then at the time, si Nora nawala. wala. All throughout, nawala siya ng pangalan. Noong, I think, nandito pa pala ako. Iniimbitahan ko noon sina Victor Wood para sa mga roadshow. Naalala nyo, nag-hold ako ng live show noon sa UNC, right? Ang mga artista, binabayaran namin para mag-appear dito. Now, at the time, si Nora Honor, kinuha ni Bobby De Vera, may-ari ng Alpha Recording. Kinuha siya kasi nagustuhan siya. So doon siya nagsimula kay Bobby De Vera. Kasi si Bobby, ang mga... Kinuha siya after tawag ng tanghala. Tawag na, tapos na yon. And then after a couple of months siguro or year na nawala siya sa limelight, kinuha siya ni Bobby De Vera. Kasi yung mga talents noon ni Bobby De Vera, mga local ang style. Yeah, I remember. Alpha eh. Yeah, Alpha Recording. Lahat mga local Hindi styles ko baligawan dahil because of Payola. Mapalagos kami at yan. Pag-uulayan tayo ng mga Suspense ang ending mo. Suspense ang ending. Okay. Ang buhay sa Amerika. Pero, baka kaya magbalik naman sa mga last segment. Is it true na dahil ka napigtiin ni Nora? Kan magkahilingan ka mo? Oh, yeah. Medyo naghinanakit. Yeah, kagaya na ng nasabi ko, at that time, nagkaroon ako ng initiative na mga pital sa mga road shows. So, iniimbitahan ko noon. Naalala ko, ang dinala ko rito noon, si Tirsa Cruz III, Yes. was supposed to be partnered by Nora Honor. Gayan Pip. Oo, Gayan Pip. So, ang kaso, nung pumunta ako doon sa opisina niya, nandoon pa sila noon sa Raon, pumunta ako sa opisina niya para imbitahan siya na i-partner kay Pip. Si Tirso, umuuna yun eh. Pinuntahan ko sa Raon. Ang nakausap ko yung kapatid niyang Tumboy. Cannot remember the name. Ayaw lumabas si Nora. Sabi niya, ikaw si Fiorel Salvo. Sabi niya, ayaw po ni Nora na ni Ate Nora na lumabas. So, hindi niya ako nilabas. So, at the time, hindi na kami nagkita. Hanggang umalis ako rito sa Pilipinas, hindi kami nagkita. Kung sa pelikula, si Nora Ambida, siya ang kontrabida. Ah. Kung mayang kontrabida, mayang magayon na istorya. Exactly. Mapadako sa medya.